Inip na ang Makabayan Bloc at iba pang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil hindi pa rin gumugulong ang proseso sa Senado. Babala nila, handa nilang dalhin ang issue sa Korte Suprema o sa kalsada. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Lahat po ng naririnig namin ngayon na nagmumula sa Senado, tila ay mga palusot, no? Para hindi nga matuloy ang impeachment proceedings. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga grupong naghain ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara at kinalampag na ang Senado para masimulan na ang paglilitis. Dismayado daw sila sa ikinikilos ng Senado. Lalo na yung sinabi na ang plenary ng bagong Senado, kung sakali naman sa 20th Congress, didesisyonan nila whether or not to hold an impeachment trial or to convene an impeachment court. Walang ganon sa konstitusyon, kahit sa rules nila. Ang sabi nga nila, pag na-convene ang impeachment court, it shall proceed forthwith and until judgment. Kung magmamatigas raw ang Senado, mapipilitan silang dalhin sa ibang paraan ang pangangalampag. Kung kinakailangan po na magkaroon ng mga rallies, kung kinakailangan magkaroon ng mga petitions, kailangan magsalita ang mga influencers. Ngayon po nakikita naman natin yan, nagsasalita ang marami, no? Lalong-lalo na sa social media, mainit na pinag-uusapan ang pagsisimula ng impeachment trial. Kaya po dapat lang gawin ng Senado ang trabaho niya. At kung mabibigo pa rin ang Senado na simulan ang impeachment trial sa June 11, sa huling araw ng sesyon sa Senado, doon na sila dudulog sa Korte Suprema. Klaro, sa June 11, hindi pwedeng may motion dyan whether or not to convene the impeachment court. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng pagbotohan niya ng Senado. I-convene nilang impeachment court sa June 11, although we would prefer i-convene nila nga bukas, ngayon. Kaya naman nila, yun ang constitutional mandate. Pero kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, tila nagkasundo na ang mayorya sa Senado kung ano ang gagawin nila. We are already in session, so that would have been the opportunity for any member of the majority to voice out a contrary opinion or even a complaint that he or she was not consulted by the Senate President. But no one from the majority voiced out any complaint. So it looks like the Senate President did his job, and I think I would want to believe that he consulted with each and every member of the majority. Kami sa minority, hindi naman namin ina-expect yon na ikukonsultahin niya kami. Sa issue naman ng pagdulog sa Korte Suprema, sinabi ni dating spokesperson at Defense Counsel ni dating Chief Justice Corona sa On Point ng Bilyonaryo News Channel na maaring ang SC na ang magdesisyon kung sisimula na ba ang impeachment trial. We should also understand that the power of impeachment is a political tool. So the Supreme Court is now mandated to at least be the final arbiter to ensure that this political power lodged at the legislative branch of government would not be prone to abuse. So while the Supreme Court would maintain the separation of powers, there must also be checks and balances. Yun nga lang, maaring hindi rin sila makialam. There would another be legal issue that we could talk about, whether or not this would be prone to judicial review. Would the Supreme Court exercise the power lodged on it by the Constitution, which is the power of judicial review, or would they classify this as a political question that they would leave to the legislature to decide? Ang tangi na lang talaga magagawa ng lahat ay mag-abang sa June 11 kung aaksyonan na ba ito ng Senado at ipagpapatuloy na ang impeachment trial o uupuan nila ito at kung tatanggapin ito ng mga naghain ng impeachment complaint. Para sa agenda, Zandro Ochona. Kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi na po yan sakop ng ating Pangulo. Ang gusto lang namin pong parating, sana po ay wag ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan.
Kasi marami po tayo nakikita, katulad po ng ibang mga protesters, ginagalang po natin ang kanilang mga opinion at mga ginagawa. Protesters na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Pero sana po ay iwaksin nila sa kanilang isipan na may kinalaman po ang Pangulo dito dahil yan po ay solely the responsibility of the Senate. Nasa kamay na po ng Senado kung ano po ang gagawin po nila dito patungkol sa impeachment proceedings. Isang crucifixion kung saan ang dugo niya ang dadanak. Yan ang paliwanag ni VP Sara sa kanyang impeachment bloodbath comment last month. Sa kabila niyan, hindi raw niya uurungan ang paglilitis. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Dati nang sinabi ni VP Sara na mas gugustuhin niyang magpatuloy ang kanyang impeachment trial dahil nais niyang magkaroon ng bloodbath. Umani ito ng iba't ibang reaksyon, isa na rito mula sa Malacanang na nagsabing sana ay figure of speech lang ito. Matapos ang kanyang 47th birthday celebration sa The Hague, Netherlands, nagpaliwanag ang bise sa kanyang bloodbath statement. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so, when there's a crucifixion, there's blood. So, it's a bloodbath. My bloodbath. I think many misunderstood the word bloodbath, and many didn't want to understand. So, I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Sa kabila nito, patuloy pa rin daw ang paghahanda ng kanyang kampo sa nalalapit na paglilitis. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best in protecting the rights, my rights as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. Si VP Sara mismo, handa na rin harapin ang impeachment court. Emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment because the first time I heard it in November 2023 from the mouth of former Congressman Castro, I was already preparing for it. Physically, I prepare for everything by making sure that I get the 8 hours of sleep and the vitamins that the doctors recommend that I take. Isasagawa ng Senado ang reading of the Articles of Impeachment sa June 11, matapos itong i-reschedule mula June 2. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, kailangan muna kasing pagtuunan ng pansin ang ibang legislative measures bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 13. Sa usapang reconciliation naman, ayaw muna magsalita ni VP Sara tungkol dito. Pero aniya, mas mahalaga ang kapakanan ng mga Pilipino more than personal issues. Whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other is not really important. What is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. We want a better life, better Philippines for everyone. Nakatakdang bisitahin ni VP Sara ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC headquarters bukas, June 3, bago siya umuwi sa Pilipinas sa June 4. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. That impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Pinaalala ni former COA and COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na matagal na niyang sinabing walang saysay ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. I already said that before. That impeachment is not going to work.
Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Kita ko sa video Anong sinabi niya? Or na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular. Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi Mr. Cayetano, atat ka ba ma-impeach si Sara Duterte? Sir Ed, never ako naging atat na impeach kahit sino. Even when I was dun sa Hello Garci kay GMA, I was atat that there's be accountability, that there'll be a trial, but never ko pinangunahan before seeing the evidence or whatever. So, actually, pag senator judge ka, we're just waiting. Pag final, we have to hear. Pag binawi o walang hearing, okay din sa amin, no? So, I have no ill feeling against even yung mga nakalabang ko. Kanina kasama ko po yung konsyal namin ngayon, nakalabang ko nung 1998. Some of my best friends are people who I did not agree with before. Siguro natutunan ko rin sa DFA yon na you make friends with people na may misunderstanding ka. So whoever I had a misunderstanding with, even with this administration, no, it might be the most unlikely dahil sa mga debate namin, but binoto ng tao, so I try to be there, I try to help. But that's why nag-independent din ako. Para meron akong platform na yung tama ay tama at mali ay mali. So I risk na sometimes both sides ay may mako-comment tungkol sa akin, but I think that's my role, especially ng marami sa matatanda na kinahahangaan natin na mga senador, either retired na or kinuha na ni Lord. So, nung kami na ang medyo mas senior, we're taking on a role na less partisan and more yung tama-tama at mali ay mali.